Malaking tulong sa ilang kababayan ng hemodialysis ng National Kidney and Transplant Institute. Kaya naman siniguro ng pamunuan ng ospital ang kapakanan ng mga pasyente noong pansamantalang itinigil ang operasyon nitong nakaraang taon o nitong nakaraang linggo. Para sa detalye, balitaan mo kami, Dina Pagibitan. Balik operasyon na ang Hemodialysis Center ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI matapos magnegatibo sa kontaminasyon ang mga gamit nitong pangdialysis gaya ng filters, tubig at mga gamot. Nasa mahigit 40 pasyenteng sumasailalim sa dialysis ang umano'y nakaranas ng panginginig matapos magdialysis sa NKTI. Dahilan kaya nag-total shutdown ito noong nakaraang linggo. Ngayon ay gumagana na ang nasa 30 makina ng dialysis center na nakaka-accommodate ng may 20 pasyente. Gusto lang po namin sabihin sa mga pasyente, ligtas po dito sa NKTI. No? Kaya po kami nag-shutdown ay para po sa kaligtasan nila. At dahil po sa aming mga proseso na nagdikta sa amin na mag-shutdown po sandali, ay wala namang pinsala, wala pong gumrabe sa kanila. Wala po silang dapat katakutan dito mag-dialysis sa NKTI. Nakipag-ugnayan din ang dialysis center sa iba pang mga ospital sa paglilipat ng mga pasyente nang pansamantala silang magsara. First, we contain para hindi ho dumami at hindi ho lumala. And we continue yung continuance ng kanyang dialysis and to critique. No? We criticize and analyze the process na aming dinadaanan. Bagamat nagkaaberya, hindi naman naisip ni Aling Tess na ilipat ang asawang 11 taon nang nagpapadialysis sa NKTI dahil tiwala umano siya sa kakayahan ng ospital. Wala. Kasi kung may takot yung pasyente ko, ma'am, sana hindi na siya nagdialysis pa. Pero sa totoo lang, ma'am, hindi siya umalis kahit nagkaroon ng aberya dito. Hindi siya umalis. Talaga nakikipaglaban kami na dito kami magdadialysis. Hiling naman ng ilang pasyente ng mga ito na siguruhin ng ospital ang kaligtasan ng mga pasyente upang maiwasan ang anumang pangamba. Nasigurado ng ospital ng mga pasyente nila. Tapos yung mga equipment dapat malinis talaga. Kasi ano yan pagdating yan sa kalusugan ng pasyente para mawala yung sabi natin contamination, ganyan. Nakatakda namang ilabas ng Food and Drug Administration o FDA sa susunod na linggo ang resulta ng kanilang pagsusuri kung ano ang sanhi ng panginginig ng mga pasyente. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.